Praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. Ganyan din po yung mga nasa online. Mag-start na po ang ating midweek prayer meeting at hinihiling ko po na tayo po ay tumayo lahat at papurihan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng isang kanta. Awitin po natin ang Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Madaydayaw ka, Apo. Madaydayaw ka, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, agyamang kami, Apo. Ti kinaimbag mo, Apo. Ti biyag tunggal may sakada kami, Lord God. Nga, dati kami manan, Apo, nga umay Apo nga umararaw king ka, Lord God. Ngam sakbay, Apo, dayta dalos umay kami, Apo. Masidag king ka. Dalusam, Apo, dagiti puspuso kon panunot mi, Lord Jesus. Nga nyaman, Apo, tinaramidan mi, Apo, nga hanga na saya at isang wanam, Lord God. Dalusan na kami kumaapo, dalusam, Apo, dagiti puspuso kon panunot mi, Apo, tanom. Nakuha kami, Apo, nga umasidag king ka, nalinis kami, Apo, nga umay dayaw king ka, Lord Jesus. Kastamat, Lord, nga sika, Apo, ti mangtod kada kami, Apo, ti nadalisay, Apo, nga puso, Lord God. Dalusam dagiti puspuso mi, Apo, nga dagiti mangagan mi, Apo, nga sasaum tatang rabi ikat may mula, Apo, dagiti puso kan panunot mi kat pagbiyagan may agitoy, Lord God. Nga sikalaang, Apo, ti may tantanok kan may daydayaw, Apo, itatang rabi iti biyag mi, Apo. Sika, Lord God, ti mangidalan kada kami nga kanayon, Apo. Tanuhang kami, Apo, nga agkamali, Lord, nga di lalo kami pay, Apo, nga rumigta nga agserbi king ka, Apo. Dalusan sikan, Apo, ti mangidalan kada kami datang rabi dawatan mi ga, Lord God, ti presensya nga kumaadda kada kami dagitoy tingkam dawatan tinagan ni po ming Jesus. Amen. Ayan, papagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayo po ay nandito sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos upang manalangin at upang tayo po ay sumamba sa Kanya. At mapalad po tayo dahil nandito po tayo
Mapalad po ang bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak na patuloy na nararanasan po natin ang presensya at patuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Sa gabing ito, dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan in the book of Psalm chapter 27. Yan. Psalm chapter 27. The whole chapter. Yan. Dito po makita po natin yung kwento po, yung sinabi po dito ni King David. Yan, ito po yung awit na sinasabi niya sa sa banal na kasulatan na sa ating Panginoong Diyos. At makita po natin na in verse 1 to 3, makita natin dito yung protection ng ating Panginoong Diyos, verse 1 to 3. Sabi niya dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Dito makita po natin yung sinabi ni David, yung protection ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Si Haring David, ito po ay naranasan po niya. Yung panahon na siya po ay hinahanting ni Haring Saul. At talagang hinahabol siya sa panahon na ito. At dito makita po natin na yung pagkasabi ni Haring David na kahit pagtangkaan siya ng mga masasama at mga kalaban niya, hindi siya matatakot, hindi siya masisindak sa kanila dahil alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yung protection ng ating Panginoong Diyos naranasan po ni Haring David sa panahon na ito. Sa bawat isa din sa atin, yan, yung protection ng ating Panginoon ay patuloy na mararanasan ng bawat isa. Si David, siya po ay lingkod ng ating Panginoon. Tayo po ay lingkod ng ating Panginoong Diyos din, na wala tayong pinagkaiba kay Haring David. Tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon. At anuman yung gagawin sa atin ng kaaway, ang proteksyon, ang tulong ng ating Panginoon ay patuloy na mararanasan ng bawat isa sa atin. Sa verse 1 pa nga lang, sabi niya, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Kasi nga po, if God is for us, who can be against us? Dahil ang Diyos ang panig sa atin, walang laban sa atin. Ang Diyos ang siyang magdi-deliver sa atin. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakan. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa lahat ng gagawin ng kaaway sa buhay po ng bawat sa atin. Alam ko, bawat sa atin, may kanya-kanya tayong laban. May kanya-kanya tayong mga pinagdaraanan sa buhay. May ginagawa ang kaaway sa bawat sa atin para masira ang ating pananampalataya at para masira ang paglilingkod natin at pag-focus natin sa ating Panginoong Diyos. Pero po, yung proteksyon ng ating Panginoong Diyos ay mararanasan po natin dahil tayo po ay naglilingkod sa Kanya, tayo po ay Kanyang mga anak at hindi lang ang Diyos ang siyang magde-defend sa atin. Ang Diyos ang siyang magproprotekta, hindi lang siya magproprotekta, siya yung lalaban din sa atin sa atake ng diablo, atake ng diablo sa ating mga buhay. At makita din po natin na sinabi ni King David sa Psalm chapter 27, yung verse 4 to 6, na sabi niya, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo. Ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga
nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y inialay. Aawit ako kay Yahweh. Awitan ko si Yahweh at papupurihan. Dito makita din po natin yung sinabi ni Haring David na sabi niya, isa lamang ang aking hinihiling. Anong sabi niya? Yung tumira siya sa templo habang buhay upang magandahan si Yahweh, kagandahan ni Yahweh aking pagmasdan. Ito po yung dinidesire ni Haring David na gustong-gusto niya na pumunta sa templo para magpuri, para sumamba sa ating Panginoon. Na gustong-gusto niya, sabi niya, gusto kong manirahan, gusto kong pumunta sa templo para magpuri. Sisigaw ng kagalakan habang mga handog ko'y inialay, awitan ko si Yahweh at papupurihan. Si David, gustong-gusto niya na isik ang ating Panginoon. Gustong-gusto niya na maranasan ang ating Panginoong Diyos. Gustong-gusto niya na papurihan ng ating Panginoon. Makita po natin, di ba meron nga tayong awit, the Spirit of the Lord is in my heart. I will sing like David sing. The Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. Makita po natin yung paglilingkod, yung papuri niya sa ating Panginoon. Makita yung gustong-gusto niya talaga na maranasan yung presensya ng ating Panginoon. Gayahin natin si David na habang nararanasan natin yung proteksyon, yung pag-defend ng Panginoong Diyos mula sa ating kaaway, na gayahin natin si David na lagi nating isik ang ating Panginoon. Lagi nating papurihan, nating gustong pumunta sa bahay ng ating Panginoon para po magpuri, para po sumamba. Gayahin natin si David, sabi niya, isa lamang ang aking hinihiling. Yan, isang bagay lang ang aking hinihiling. Ano yung isang yon? Sabi niya, ang tumira sa templo niya habang buhay. At aking pagmasdan upang kagandahan ni Yahweh aking pagmasdan. Kaya nga po sa bawat sa atin bilang isang lingkod ng ating Panginoon na sana tayo po ay gustong-gusto natin na laging pumunta sa bahay-samba ng ating Panginoon para po magpuri, para sumamba sa Kanya. Nawa ito din yung ating i-desire sa ating mga puso na isa lang ang aking hinihiling, isa lang yung aking gusto, yung tumira sa bahay-samba ng ating sa templo habang ako'y nabubuhay. Nawa ito po yung lagi nating i-desire sa bawat mananampalatayang mga mananampalataya. Pupunta tayo sa bahay-samba ng ating Panginoon para magpuri, para sumamba. Pupunta tayo sa bahay ng ating Panginoong Diyos. In verse 7, ito na, yung pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagahan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y nariyan na ako at ika'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinutulungan mo ako, O Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Yan makita po natin yung sinabi niya, yung pag-care ng ating Panginoong Diyos. Na sabi niya, in verse 7, na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga papuri, nakikinig sa ating mga panalangin. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Dito po, ito din yung prayer ni David, na sabi niya, pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Bawat isa sa atin, may mga panalangin tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo pupunta sa bahay-samba ng ating Panginoon para magpuri. Hindi lamang tayo pupunta sa bahay sa ating Panginoon na papalakpak,
pupunta tayo sabay-sama ng ating sa templo, sa presensya ng ating Panginoong Diyos para po tayo po ay humiling din ng ating mga kailangan. Yan. Para ang Diyos ay patuloy na makikinig sa ating mga panalangin. Si David ay naranasan niya yung pagkilos ng ating Panginoon. Na habang siya po ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos, habang siya po ay pinoprotektahan ng ating Panginoon, ang Diyos ay nagtitiwala siya sa kanyang pangako sa kanya. Yung pangako ng Diyos sa kanya na papakinggan niya sa bawat daing niya, ang pangako ng Diyos na aalagaan siya, ang pangako ng Diyos na tutulungan siya sa bawat laban niya. Dito makita po natin yung ang Panginoong Diyos ay patuloy na mararanasan po natin yung pagkalinga niya, yung pag-care niya sa bawat anak niya. Bawat isa sa atin ay maranasan yung mga bagay na ito, yung pag-guide ng ating Panginoong Diyos sa bawat lagbayin po natin. Ayan. Dito sabi niya in verse 10, itakwil man ako ng aking ama't ina, si Yahweh ang nasa akin ay mag-aaruga. Yan. Bilang kanyang anak, di ba, ang mga magulang, ang kanilang mga anak ay hindi naman niya pinapabayaan. Inaalagaan, tinutulungan, pinoprotektahan, di ba? Yung manok, makita po natin, Yagjipiya, kanya Tagalog, yung mga sisiw niya, di ba? Talagang kung may gustong manakit sa kanya mga anak, siya yung makikipaglaban, di ba? Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Poprotektahan niya tayo, lililiman niya tayo. Yung pangako niya ay patuloy na mararanasan po natin. Sabi nga in verse 11, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan, pagkat naglipa ng aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay wag akong ipaubaya, na kung lumusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Yan. Dito, makita na sinabi din ni David na ito po yung panalangin niya na ituro mo sa akin ang aking landas, na siyang aking tatahangin. Yan. Ang Diyos ay, makita po natin, tuniruan, andon yung pagturo niya sa kanya, andon yung tulong niya sa kanya para po makamtan niya yung nakatalagan na plano ng Diyos kay David. At dito, makita po natin yung pagturo, yung tulong ng ating Panginoon Diyos sa kanya na nararanasan po niya. Yung tulong ng Diyos sa kanya na kahit anong gawin ng kanyang mga kaaway sa kanya, ay andon yung guidance ng ating Panginoon, andon yung tulong ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Tayo rin po, yung guidance ng ating Panginoon, yung pangako ng Diyos na tutulungan niya tayo sa ating landas, sa ating tahakin sa buhay, ay andoon na pupunta po tayo sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga lingkod. Na ipupunta niya tayo sa plano niya kung saan po tayo. Yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi pa dito, verse 13 and 14, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Ayan, dito po yung sinabi po ni Haring David in the book of Psalm chapter 27 na ito po ay naranasan po niya. Ito po yung ginagawa po niya bilang naglilingkod sa Kanya. Sa atin din po, yan application to us, be like David,
na sa Diyos lagi tayo magtiwala. Na mararanasan po natin yung protection ng ating Panginoon, na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, andun yung protection po niya, na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, patuloy na isik natin siya sa ating mga buhay, na gustong-gusto natin na pumunta sa Kanyang presensya, mararanasan pa natin yung covering power ng ating Panginoon. Na kapag tayo po ay nasa Kanyang presensya, anuman ang gawin ng diablo sa atin, hindi tayo maaano. Dahil ang ating Ama ang siyang nagproprotekta sa atin. Dahil yan po ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin, na tayo po ay Kanyang tutulungan, proprotektahan, iingatan sa lahat po ng ating mga ginagawa, sa lahat po ng ating laban. Dahil ang Diyos Ama po natin, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos Ama po natin, ang siyang gagawa at kikilos sa ating mga buhay. Tayong Kanyang mga anak ay magtiwala lamang sa Kanya. Walang talong tao kapag sa Diyos nagtitiwala. Hindi tayo talo kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong mananagumpay. Patuloy po tayong makakaranas ng patuloy na himala ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay kapag tayo po ay patuloy na maglilingkod, patuloy na magtitiwala at patuloy nating isik yung presensya ng ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Andito po ang bawat sa atin. Ito po yung panahon na tayo po ay dudulog sama-sama na pupunta sa presensya ng ating Panginoong Diyos para sumamba, para magpuri, para isik siya, at para manalangin sa Kanya. Ngayong gabi, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Like ko ang sinasabi, kapag tayo po ay nananalangin, ipinapakita po natin yung pagtitiwala natin. Bakit? Dahil sa Kanya tayo humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng gabay, ng pag-iingat, ng kagalingan, lahat ng ating kailangan. Ibig sabihin nito, siya yung tinatakbuhan natin sa panahon na may kailangan po tayo. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating panalangin. Ulitin ko, be like David, na patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong sumamba, at patuloy nating isik ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Dahil kapag ginawa natin yan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang proteksyon, ay patuloy na mararanasan ng bawat isa sa atin. Ngayong gabi, punta na po tayo sa ating personal na pananalangin.
Ayan, dadako na po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Yan, let us pray for Sister Lizelle na prayer request po niya, yung makapaghanap siya ng bagong trabaho. Ayan. Si Sister Angel, healing sa kanya. Sino po? Healing kay Sister Maan. Yan, usong sipon ngayon. Healing kay Sister Amy. Yan, pag-pray po natin yung health ng bawat isa sa atin. Yan, uso yung sipon, ubo, lagnat ngayon dahil sa panahon. Yan, pag-pray po natin yung good health na ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yan, protection sa mga nagtatrabaho, yung mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, yung mga nandito sa mga lokal, yung protection, yung guidance ng ating Panginoon. Yan, protection yung mga uuwi. Yan. Yan, pag-pray po natin yung sila AJ, yung protection, guidance ng ating Panginoon pagbiyahe nila sa papuntang Lingayen. Meron pa po ba? Ayan, pag-pray po natin yung mga atin daw sa alumni na ang Diyos ang siyang maging mga kapatiran na atin ng alumni na patuloy na maging daluyan ng pagpapala doon sa mga kasamahan. Yan. Okay, wala na po ba? Tayong lahat ay tumayo na at sabay-sabay nating ipanalangin yung mga prayer request na nabanggit ngayong gabi. Okay, let us pray. Father God in heaven, muli Panginoon, kami ay sama-samang lumalapit, dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, na patuloy, nagpapasalamat, nagpapakumbaba, at patuloy nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinataas po namin ang mga prayer requests ngayong gabi. Itinataas po namin, Sister Lizelle, Panginoong Diyos, ang kanyang prayer request na nawa, Panginoon, na makahanap po siya ng kanyang bagong trabaho, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanya. Mag-ingat, patuloy na mag-open, Panginoon, mga opportunity, Panginoong Diyos, sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. At patuloy na tulungan po siya sa lahat po ng kanyang gagawin. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-bless sa kanyang buhay. Bilang yung anak, Panginoon, alam po namin, Panginoong Diyos, ng yung mga anak ay patuloy mong tutulungan at hindi mo pababayaan. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-guide at magbibigay, Panginoong Diyos, ng magandang daan upang makamtan po niya ang pangako mo, Panginoon, yung binigay mong plano sa kanyang buhay. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang tutulong kay Sister Lizelle, Panginoon, at alam ko po, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy at magbibigay ng pagpapala sa kanya. At ngayong gabi, Panginoon, tinatas din po namin ang may makaramdaman, Panginoon. Lord, tinatas po namin ang bawat isa, bawat na nandirito, Panginoon, na pangalanan sa mga kapatiran po namin na may sipon, ubo, o may anumang karamdaman, Panginoong Diyos, na meron ang bawat isa. Lord, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa bawat karamdaman po namin, Panginoon. Ikaw po ang kumilos at humipon ng aming mga pisikal na katawan, Panginoon. At ipararanas mo po, iparamdam mo po ang kagalingan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, alam po namin, Panginoon, na ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo. Alam po namin, Panginoon Diyos, na sa oras pong ito, ang kagalingan, Panginoon, ay mararanasan na po ng mga may karamdaman na aming mga kapatid o miyembro po ng aming pamilya, Panginoon, na may karamdaman o bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na patuloy na ipagkakalob mo sa bawat isa sa amin. At kami yung mga anak, Panginoon, kami yung mga lingkod, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, na miyembro po ng iglesyang ito, Panginoon, at miyembro po ng aming pamilya. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo po ang aming panahon, Panginoon, sa oras pong ito. Alam mo po na uso po, Panginoon, ang mga sakit
dahil sa panahon, Panginoon, Lord, ikaw po ang magbigay ng good health sa bawat isa sa amin. Protektahan mo po ang aming kalusugan. Palakasin mo po ang bawat resistensya po ng bawat isa sa amin. Palakasin mo po ang bawat physical na katawan po namin, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang pagpapalang physical, Panginoon. Dahil ikaw po ang tutulong at magproprotekta sa bawat anak mo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. At tinatas po namin ang mga nangangailangan ng proteksyon, ng guidance, Panginoon, sa bawat uuwi, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, sa bawat nagtatrabaho, Panginoon, kung nasaan man lugar, Panginoong Diyos, sa kila AJ, Panginoon, na magbibiyahe papuntang Lingayen bukas, Panginoon, kanyang mga kasamahan. Lord, lahat po ng bawat nangangailangan ng proteksyon, ng guidance, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbigay nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat pupuntahan po namin, sa bawat gagawin po namin, Panginoon, andyan ka na siyang mag-ingat at gagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang bawat anak mo, Panginoon, ay kagaya po ng sinabi mo at pangako mo, Panginoon, na kami ay yung iingatan at proprotektahan, Panginoon. At magtitiwala kami sa pangakong yun, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ang nangako at alam po namin na hindi yan mapapako, Panginoong Diyos, pagkos patuloy na mararanasan po ng bawat sa amin ang mga pangako yan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At itinatas po namin, Panginoon, ang aming iglesia, Panginoong Diyos. Alam mo po ang bawat kailangan ng aming iglesia. Alam mo po, Panginoong Diyos, yung mga projects po namin sa iglesyang ito, Panginoon, upang mas mapaganda, Panginoong Diyos, ang aming service sa iyo, mas maging maganda ang bahay sambahan mo, Panginoon. Sa bawat mga projects po namin, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw ang mag-provide ng mga pangangailangan ng aming iglesyang ito, Panginoong Diyos. Alam po namin na gagamit ka, Panginoon, ng mga tao, Panginoong Diyos, upang mai-provide ang mga pangangailangan ng aming simbahang ito, Panginoong Diyos. Lord, provide mo po ang bawat pangangailangan ng simbahan po namin, Panginoon. At alam po namin na by sambahan mo ito at alam po namin, Panginoon, na i-bless mo ito, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-bless sa buhay po ng bawat isa. Iparanas mo po ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa. Anuman, Panginoon, ang iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masundin po namin ang iyong nais sa buhay po ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang magtuwid sa bawat pagkakamali po namin. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Patuloy mong pagpalain ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, alam mo po ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, ng aming kailangan ay nasa sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat kailangan po namin, sa bawat paghingi po namin, ay alam po namin, Panginoon Diyos, na nakikinig ka sa bawat panalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sagutin mo po ang panalangin at mga dinidesire ng bawat isa sa amin. At ang aming mga pananampalataya, Panginoon, patuloy mong patibayin, patuloy mong patatagin ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay mas lalong mapatibay po namin. Mas lalong maayos po namin ang aming pagkipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magampanan po namin ang nais mo, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Magampanan po namin yung trabaho po namin upang maisiayos po namin ang aming pagkipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, yung mga bagay na nagiging hindrance upang mapalapit kami, Panginoong Diyos, sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang lahat po, Panginoong Diyos, ng atake ng diablo sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ang diablo ay nais niya pong sirain ang aming pagkipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Pero ikaw po, Panginoong Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa amin, magprotekta sa aming mga pananampalataya at patuloy na manguna sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, dahil ang bawat isa sa amin, bawat anak mo, Panginoon, ay mararanasan po, Panginoon, ang tulong mula sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, bawat isa sa amin ay patuloy mong i-bless, Panginoong Diyos. Bawat isa sa amin ay patuloy mong i-mold, Panginoon, ang bawat pananampalataya ng bawat isa. At inatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Pader, Pastora Grace, Panginoon. Lord, patuloy mo silang tulungan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na pagpalain, patuloy mga Panginoong Diyos na gamitin sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang kanilang mga buhay.
patuloy, Panginoon, na sagutin mo din, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa iyo. At patuloy, Panginoon, na bawat gagawin at ginagawa po nila, Panginoon, ay patuloy mong i-bless at patuloy kang manguna, Panginoong Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ang pagpapala ay patuloy na maranasan po nila, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na protektahan mo din sila sa lahat po ng kanilang ginagawa at gagawin at pupuntahan. At ang bawat, alam mo din, Panginoong Diyos, ang bawat struggles po nila, mga problema sa buhay, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na mananagumpay po sila dahil ikaw ang tutulong sa kanila, Panginoong Diyos. At itinasa din po namin, Panginoon, ang aming mga gawain sa bawat church activities po namin, Panginoon, sa bawat outreaches po namin, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mag-bless, patuloy na iparanas mo po, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat gagawin po namin, Panginoon, sa bawat gatherings po namin, Panginoong Diyos. Bawat mga salita mo, Panginoon, na may papahayag, nawa magsilbi itong encourage sa bawat isa at kaligtasan sa bawat hindi paligtas, Panginoon. Paggamitin mo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, mga leaders po namin, mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong i-bless sila at patuloy, Panginoon, na tulungan ang bawat isa, Panginoon, at gawin mo pong daluyan ng pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa bawat gatherings po namin, sa bawat gagawin po namin, Panginoon, ay andyan ang iyong presensya. At nawa, Panginoong Diyos, lahat po ng aming gagawin ay mapapupurihan ka po namin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, alam po namin na ikaw ang patuloy na tutulong at mag-iingat sa bawat isa. Sa gabing ito, Panginoon, sa bawat isa amin na nandito, sa bawat kasama po namin sa online, Panginoong Diyos, narinig mo po ang mga panalangin po namin, na alam mo po ang bawat inidesire po namin, Panginoong Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka na po sa bawat panalangin po namin. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming panalangin. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na manalangin sa iyo dahil kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil nasa sa iyo, Panginoon, ang aming mga kailangan. Sa gabing ito, Panginoon, sinatas po namin ang bawat panalangin po ng bawat isa. Alam mo po ang nilalaman ng bawat puso po namin. Alam mo po, Panginoong Diyos, yung mga prayer request po namin sa iyo, Panginoon. Lord, let your will be done. Patuloy, Panginoon, na manguna ka sa aming mga buhay. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, patuloy na proteksyon, pagpapala, at patuloy na kapahingahan, kapayapaan ang siyang iparanas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tinaas din na po namin, Panginoon, ang mga offering na siyang malilikom mamaya, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang magbigay ng pagpapala at ipalitan mo po ito, Panginoong Diyos, ng siksik, libing na pagpapala sa bawat magbibigay at bawat buhay po ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan, kapurihan at pagsamba, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dadako po tayo sa ating offering. Yan, at awitin natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.